Mas pinalawak pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at partners ito ang pagtuturo sa kabataan ng tamang paghawak ng pera. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Pinagtibay pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mga partner institutions nito ang pagpapalawak ng financial education programs para sa kabataan at iba't ibang sektor sa pagbubukas ng Financial Education Stakeholders Congress ngayong taon. Sa pangunguna ng BSP, ibinida ang mga bagong inisyatiba na naglalayong gawing mas accessible, digital ready at pangmatagalan ang kaalaman sa tamang paghawak ng pera. Financial education is not just about saving, investment, or budgeting. It's about helping people make financial choices for their future. Sabi nga namin sa BSP, ang matalinong Pilipino hindi lang marunong mag-ipon, marunong ding magdesisyon. Binigyang diin din ni BSP Governor Elly Remolona na ang lakas ng financial system ng bansa ay mula sa pag-iipon hanggang sa matalinong pag-manage ng kanilang resources para mas bumaba ang paghiram ng pera mula sa abroad. Kasabay nito, inilatag ang mga naunang inisyatibang nakarating na sa milyong-milyong vocational learners, pati ang Bella platform na nag-aalok ng financial lessons anytime, anywhere. Kabilang sa mga bagong proyekto ang pakikipagtulungan sa Boy Scouts of the Philippines para sa nationwide financial education initiative na tatarget sa mahigit 3.5 million scouts sa buong bansa gamit ang gamified modules at isang financial literacy merit badge. This partnership aims to improve the financial literacy ng stakeholders ng Boy Scouts of the Philippines, particularly the 3.5 million scouts, young people nationwide. So with this project, we intend to capacitate and enhance the literacy, financial literacy of our young people so that we are future ready. Na yan naman ang adhikain ng ating organisasyon to make young people ready for the future. Katuwang din ng BSP ang DICT para tiyaking may sapat na internet connectivity ang mga paaralang gagamit ng digital learning tools. Ayon sa DICT, umaarangkada na ang paglalatag ng connectivity sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa mga paaralang binisita ng Pangulo nitong mga nakalipas na mga linggo. Hindi naman sila magkakaroon ng financial literacy if they don't do online learning, and they won't have online learning pag walang connectivity. So those are the areas that we're collaborating on. Inaasahang mas mararamdaman ang malaking improvement sa internet access sa first half ng susunod na taon na magiging susi para mas marami pang mga kabataan ang makasali sa digital financial learning programs. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.